So mga tol, matapos pong sumabog yung balita noong mga nakaraan na malapit na maging opisyal ang laban ni Naoya Inoue versus number 1 contender Australian Sam Goodman, kung saan sinabi po ni Mike Coppinger ng ESPN na mangyayari daw yan sa December 24. Bigla nga pong sumabog yung balita mga tol na hindi nagkasundo ang magkabilang kampo sa negosasyon, at dahil hindi sila nagkasundo mga tol, mauuwi po yan sa force bid. Nakatakda nga po mangyayari mga tol ang force bid sa October 29. So dyan papasok mga tol ang iba't ibang promotion. Kung sino ang mananalo mga tol sa bidding, siya ang magpo-promote sa laban na yan. So kapag hindi nakipag-negotiate si Inoue mga tol sa October 29, pwede siyang mabaklasan ng titulo sa IBF. So abangan natin yan mga tol kung anong mangyayari sa October 29. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na po ang Casimero Brothers tungkol sa sinasabing ayaw na ng Team Inoue na lumabang kay Cuadro Alas dahil sa pag-overweight na ito sa weigh-in, kung saan sinasabi nga po ng promoter ni Inoue mga tol na si Hideyuki Owashi na 100% na wala na daw si Cuadro Alas sa listahan para kay Inoue. Hindi nga din daw nila ina-accept mga tol ang magandang pagkapanalo ni Cuadro Alas noong linggo dito kay Saul Sanchez, kung saan dinimolis lang ni Cuadro Alas sa round 1 pa lang. So wika nga po ni Cuadro Alas mga tol, mukhang natatakot na daw sa kanya lumaban si Inoue. Sinigunda naman ng kapatid ni Cuadro Alas na si Jason na natatakot na nga daw talaga itong si Inoue. Balak na daw kasi ng promoter nila sa 2025 makipag-negotiate dito sa Team Inoue. Kaso yun nga mga tol, mukhang natakot daw si Inoue. Tapos sumabay pa yung suspension ng 1 year kay Cuadro Alas, kaya napasabi na lang ang magkapatid na Casimero na pabayaan na lang daw at tanggapin na lang daw yung nangyaring suspension. Napapaisip tuloy ngayon si Jason Casimero mga tol na tanggapin na lang umano nila ang offer sa kanila sa Saudi Arabia. So may offer pala kay Casimero mga tol na gusto siya ipalaban sa Saudi Arabia. Pinag-iisipan ngayon nila mga tol na tanggapin na lang muna yon dahil suspindi si Casimero ng 1 taon sa Japan. Kung ano man yung desisyon, anong tawag dyan, tanggapin na lang natin. Basta tandaan natin guys, hindi lang sa Japan umikot yung mundo natin. Siguro tatanggapin na namin yung sa Saudi Arabia. Hindi lang natin, basta marami, hindi pa natin alam. Masama naman ang loob ni Casimero mga tol sa GMA News dahil mas inuna pa umanong ibalita ng GMA ang pagkakasuspindi niya kaysa daw sa i-congratulate siya. Ito nga po yung pagkakasabi ni Casimero mga tol. Nauna pa talaga to kaysa i-congratulate. Walang kwenta. Hindi pa natin alam kung totoo ba yan. Ano ang gagawin nyo kung hindi totoo? Dagdag pa ni Casimero sa live nila, dapat daw bago i-post ang pagkakasuspindi niya, sana tinawagan muna daw siya at inalok ng interview at i-congrats man lang. Kaso daw mga tol, inuna pa umano nila ang post ng suspension. Bukod dyan mga tol, ipinamukha din ni Jason Casimero na bandila daw ng Pilipinas ang dala nila. Dapat kung una pinost nila yung congratulations with dollars, tapos dapat nga tumawag na sa atin para mag-interview or mag-televise or magtanong magtanong kung sa iba pang balita mga tol, may laban pumamaya si Albert Pagara sa Russia sa isang exhibition match. Makakalaban po ni Albert Pagara mga tol itong si Albert Batargaysev, isang Russian at dating Olympic gold medalist. Matindi nga din po itong makakalaban ni Pagara mga tol. Kahit isang exhibition lang, may record po itong kalaban na 11-0 with 8 knockouts. Ready na nga po si Pagara mga tol sa laban na yan at nakapag-weigh-in na kahapon. Wika pang ni Pagara mga tol sa bashers, manalo man o matalo, ang importante, dala umano niya ang watawat ng Pilipinas. At syempre, hindi naman daw siya basta-basta magpapatalo. Manalo o matalo, importante, dala pa rin natin yung watawat ng Pilipinas, di ba? Pero di tayo papatalo. Laban tayo mga genggeng.